Bago tayo magsimula dito sa ating content para sa ngayong araw na to, eto nga pala yung content natin, continuation tungkol dito sa bagong Coaf Matte Vinyl, at dito i-testing natin yung pagka-waterproof nila. At previously nga mga tropa ko, merong nag-comment sa atin, amuyin ko daw kung iba na yung amoy ng adhesive ng bagong Coaf Matte Vinyl at dun sa lumang Coaf Matte Vinyl. At na-experience ko at naamoy ko, masasabi ko na magkaiba sila ng adhesive na ginamit. Kasi nung inamoy ko, seryoso to mga tropa, akala ko din nung una nagbibiro lang din yung nag-comment. And ginawa ko pa rin. Yung amoy mga tropa ko nung lumang vinyl sticker ng Coaf, medyo meron siyang resemblance ng amoy yung tipong cutics na kulay puti na medyo mahinang version. Ganun yung feeling or amoy nung lumang Coaf Matte Vinyl na sticker. At dun sa bago naman natin na Coaf Matte Vinyl na sticker, odorless na siya mga tropa ko. Wala na siyang amoy, hindi na siya agaya nung sing amoy nung lumang vinyl sticker. At masasabi ko talaga na ibang-iba etong vinyl sticker ngayon ni Coaf. At masasabi ko na medyo lumalaban siya sa iTech na alam naman natin na kahit papano siguro yung iTech ang pinaka number 1 dito sa mga ginagamit natin na vinyl stickers. And sana nakatulong yung information na yon. I-try nyo rin, amuyin nyo kung meron kayong bagong Coaf Matte Vinyl or lumang Coaf Matte Vinyl, and i-try nyo din yung iTech na adhesive. Parehas na sila ng iTech na odorless, as in walang amoy talaga. Yung luma kasi meron talagang amoy, seryoso. Simulan na nga natin. Ito yung video natin na to, waterproof test. Meron tayong 4 na set ng sticker. Yung kulay black lang mga tropa ang ginamitan ko ng phototop. Dito sa Chicken Pastil, dye ink, and bagong Coaf Matte Vinyl. Syempre mga tropa ko, alam naman natin na kapag nilagyan ng phototop yung isang sticker, talagang mag-waterproof siya. Eto na nga yun, dye ink, original ink ang gamit natin. Pinrint natin siya sa Epson 5290. Ang napansin ko sa kanya mga tropa, hindi siya kumukuluntoy. Ang nilagay ko palang phototop dito ay Yasen. Yasen collaboration with Coaf ang nangyari dito. Hindi siya tumitiklop or hindi siya, alam mo yun, yung nagko-curve. At ang napansin ko lang din dito, yung kanya talagang backing paper, medyo meron pang pagkakapal. Pero good thing, alam naman natin na kapag meron na talagang phototop, hindi na siya mag-i-smudge and scratch proof na siya. At mga tropa ko, etong sticker na to, ilalagay ko to somewhere out there dito sa amin, at yung tipong nasisinaga ng araw, abangan nyo na lang siguro mga after 1 month, sasabihin ko sa inyo kung ano yung nangyari dun sa ating adhesive test naman. Wala na kasi kung available na tumbler dito na ginagamit ko, lahat meron ng mga nakadikit. Siguro sa pader ko na lang siya ididikit or sa motor or dito sa glass ng kahit ano na makikita ko sa labas. Pero anyway, i-update ko kayo after 1 month tungkol dun sa adhesive niya, and kung mabilis din siyang mag-fade. Mag-move forward na tayo, set aside na natin yung isang sticker. Eto, bagong Coaf Matte Vinyl pa rin tayo, pero wala siyang phototop. As is lang siya, using original ink. At sinabi naman na itong Coaf na vinyl, dito sa kanilang bagong produkto na vinyl sticker, ay waterproof na yung kanilang mga sticker kahit dye ink and pigment ink yung gamitin. At nakikita nyo naman, hindi nag-i-smudge yung ating output. So far so good. Tignan natin maigi at medyo kiskisin natin or tipong hipuin natin. Masasabi ko mga tropa na maganda na talaga etong Coaf na vinyl sticker. Lumalaban na siya sa iTech. Merong nag-comment sa akin, nag-message sa aking Facebook page. Baka daw mag-switch na siya sa paggamit ng Coaf. Pero ako mga tropa, it takes time kasi para sa akin kung lilipat na ako sa Coaf Matte Vinyl. Kasi ngayon nagta-transition ako sa paggamit ng vinyl sticker ng Yasen. Kasi napapangitan na ako sa iTech, namamahalan na ako bukod sa napapangitan ako dahil hindi na siya pantay yung A4 na pagkat. Medyo tabingi siya and minsan nai-encounter ko sumasablay yung cut niya sa cameo dahil nga hindi pantay yung sticker niya. Good thing dito sa ating bagong Coaf Vinyl using dye ink, kahit na dye ink siya mga tropa at wala siyang phototop, hindi siya nag-smudge. Napakaganda na neto. Sana tuloy-tuloy yung improvement netong Coaf Vinyl natin. At eto nga, dito na tayo sa pangatlong logo natin or pangatlong sticker using dye ink pa rin to dito sa ating
Coaf Matte Vinyl na bagong version nga. Same thing, walang smudging na naganap. Napakaganda ng coating na itong bagong Coaf. Ang pangit lang talaga sa kanya, yung kanyang backing paper. Hindi ko talaga gusto yung backing paper niya, sa totoo lang. So far so good, para hindi na humaba yung vlogs natin. Hindi talaga nabubura or hindi nag-i-smudge. Although hindi siya scratch proof, syempre, kapag ka in-scratch mo yan, matatanggal yung kanyang coating. Ayan o, 'di ba? In-scratch ko siya, natanggal talaga yung coating niya. Syempre, yung kuko natin, no, matalim or mahaba, may scratch talaga yung pinaka-coating niya. Kasi yung coating naman talaga ang nagdadala dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo, the more na maganda yung coating ng vinyl sticker ninyo, the more na maganda yung kapit ng mga ink nyo dyan, mapa pigment, mapa dye ink, 'di ba? Sana maganda rin yung adhesive netong Coaf at sana mai-share ko din sa inyo. Antayin nyo lang kasi medyo matagal yung experiment natin doon. It takes a month. Syempre, mag-move forward na tayo dito sa bagong Coaf Matte Vinyl pa rin pero using pigment ink na. Eto nga pala ay meron din siyang photo top using Yasen pa rin. Kasi Yasen ang ginagamit ko na photo top, glossy. At hindi siya tumiklop, I mean straight pa rin siya kahit na lahat ng sticker ay merong kulay. Kasi the more na maraming kulay or the more na solid yung kulay, the more na mas titiklop siya. Pero maganda yung coating na itong Coaf, ayan makikita natin. Kasi kung ikukumpara mo siya dito sa lumang Coaf Matte Vinyl, tumiklop siya oh. Ayan oh, makikita nyo yung pagkakatiklop niya. At syempre, Yasen yung gamit natin dito na photo top. Talagang manipis lang siya. So far so good dahil meron naman tong photo top, etong Coaf na bago using pigment ink. And dito naman tayo, pigment ink pa rin tayo, bagong Coaf vinyl pa rin. Syempre, expect na natin na talagang waterproof to dahil pigment ink yung ginamit natin dito. Maganda, hindi nag-i-smudge. Same thing pa rin talaga ang comment natin dito dun sa kanyang backing paper. And sana ma-improve nila yung backing paper na to, yung parang tipong hindi siya parang karton. Set aside natin, move forward tayo dito sa Tuyo Gourmet. Wala pa rin siyang photo top mga tropa dahil yung black lang ang nilalagyan ko. Solid, talagang waterproof siya. Pigment ink, bagong Coaf vinyl sticker na matte. So far so good, talagang kapit na kapit yung pigment ink. Take note mga tropa, lagi kayong mag-curing time. Meaning, pagka-print ninyo ng mga sticker, patuyuin nyo muna yung mga pigment ink bago nyo lagyan ng photo top. Set aside nyo dyan mga tipong mga 3 hours, 6 hours, basta matuyo yung pigment ink. Kasi mga tropa, napaka-importante ng curing time. So susunod, itatopic natin yan. So, eto, good. Walang kumalat. At dito na naman tayo sa lumang Coaf na vinyl sticker. Simulan natin dito using pigment ink sa lumang sticker nila. And nakita nyo, napatakan pa lang siya ng konting tubig, nagkaroon na siya ng smudging. Paano pa kaya kung lalagay natin siya dito? Ayun o, nawawala na or nabubura na. Talagang hindi waterproof yung lumang Coaf na sticker. Pigment ink ang nilalagay ko dito. At take note, pinatuyo ko na to mga tropa. Ayun o, may kita nyo? Kasi nasa coating talaga ng sticker ang kagandahan ng mga ginagamit ninyo na vinyl sticker. The more na mas maganda yung coating, kahit na dye ink pa yung gamit nyo, magiging waterproof pa rin talaga yan. At syempre, tatagal at tatagal yan. Hindi lang natin sure kung dye ink ang ginagamit nyo and kung mababasa or maaarawan, it takes time pa rin pero syempre mas matibay or mas mataas yung resistance ng paggamit ng pigment ink. Ayan o, burado na agad siya. Wala akong ginawang scratching or dikit-dikit. Inilagay ko lang siya sa tubig at ginalaw-galaw. So negative talaga tong Coaf. Aminado naman sila na hindi talaga waterproof yung luma nila. And syempre, eto yung ating luma pa rin using pigment ink. Pero meron siyang photo top. So, eto mga tropa, nakikita ko to sa mga mangilan-ngilan na YouTuber dyan, hindi na natin babanggitin. Ginagamit talaga nila yung Coaf na luma, pero nilalagyan nila ng photo top. Kung ako sa inyo mga tropa, wag nyong gayahin or wag kayong gumamit ng mga ganong klase. I mean, eto talaga ang pinaka-point ko. Gamitin nyo kung ano yung pinakamagandang materials na pwede nyong i-avail dyan para hindi kayo mapahiya. Wag yung pwede na, na kahit kumikita kayo, syempre napaka-importante
importante kung gaano ka-quality yung inyong mga produkto. So, syempre, kahit papano, etong sticker natin na meron siyang photo top, ay sa tingin ko hindi siya mag-i-smudge or hindi mabubura yung kanyang print. Pero as times goes by, kasi na-experience ko na to, meron na tayong print test before gamit etong lumang QWAF. Kung naaalala nyo sa mga nakakasubaybay sa akin dyan, talagang nabubura yung matte na vinyl sticker na luma na kahit may photo top siya. Pero it takes time. Siguro mga, sa tingin ko mga 2 months din yon or 1.5 month, araw, ulan, init, nabura siya mga tropa kahit may photo top. Pero syempre sa ganitong test natin na actual na mabilisan lang, hindi nyo pa kagad makikita yung result neto. And gusto ko lang makita ninyo na syempre added resistance talaga. I mean, dagdag protection yung paggamit talaga ng photo top sa inyong mga sticker. Syempre, nakita nyo naman to, wala siyang photo top. Eto, meron. And same ink sila na pigment ink, pero kapag ibinabad ko to, walang ink na nabubura kasi meron siyang protection gamit yung photo top. Set aside lang natin to, and eto na yung isa pa, pigment ink using luma. Eto pa rin yon, yung pangatlong set natin. Basain na natin siya. Kagaya ng una, igagalaw-galaw lang natin siya, ibabad lang natin siya sa tubig. Tignan natin kung mabubura. Pigment ink to mga tropa ha. Medyo nabubura-bura na or medyo kumakalat-kalat na. Ayan. Ayan mga tropa, nabura na nga. Kahit pigment ink ang gamitin ninyo, nabubura talaga sa lumang QWAF. Kasi nga hindi siya waterproof. Kumbaga wala siyang pinaka-coating. Ayun o, wala na. 'Di ba? Ang pangit. So mag-move forward tayo dito sa pinaka-last natin, lumang QWAF using dye ink. And to tell you honestly, hindi ko na masyado pinaganda yung aking pag-laminate. Medyo meron siyang mga bubbles. Pero kung makikita ninyo, nakatiklop siya. Kasi ang ginamit ko dito, QWAF matte vinyl plus QWAF photo top. Makikita nyo talaga, ganyan yung mangyayari kapag gumagamit kayo ng QWAF na photo top. Talagang kumukuluntoy siya, and pagkatapos ng mga 1 buwan or 2 months, tapos hindi nyo siya ginagamit, magiging ganyan na siya, magiging ganyan na. At hindi na yan didikit kung saan nyo ididikit yung inyong mga sticker. Kaya napakapangit talaga ng QWAF na photo top. Ako na nagsasabi sa inyo. And kung gumagana naman sa inyo yung QWAF photo top, good for you, diba? Syempre kahit dye ink to, meron siya photo top, talagang magiging waterproof yan. Ayan o. All goods. Secured using dye ink plus photo top. Although pangit talaga yung lumang photo top ng QWAF, kumukuluntoy talaga. Tapos mga tropa, eto na yung dalawang sticker natin. Ayun o, napakabilis mabura. Napatakan ko pa lang siya ng tubig o, hindi ko pa siya nabababad. Eto yung lumang QWAF using dye ink. Yung sa pigment medyo kumakapit pa eh. Kahit pa paano, no? Eto as in parang ang bilis eh. O. Ayun o, wala na agad. Toink. Nag-i-smudge na. Nagpipade na. Woo! So, ang hatol natin, syempre, etong QWAF na luma, maganda naman siya, yung tipong hindi nyo siya gagamitin pang outdoor. Kasi mura lang siya eh. Makakatipid kayo dito kasi vinyl sticker na siya. Pero, ang pagdidikitan nyo lang neto, yung mga notebooks, na tipong hindi dapat nababasa, yung mga dry lang na surface, na talagang, yung mga tipong mga pambata lang, syempre, 'di ba? Mga pang giveaway sa mga birthdays, 'di ba? So wala talaga kayong mapapala dito sa luma. Siguro dapat i-phase out na nila to at mag-focus na yung QWAF dito sa kanilang bagong sticker, 'di ba? Sa tingin ko, itong mga sticker naman na to, nire-rebrand lang nila to eh. Kasi talaga meron siyang pagka-resemblance nung Gagmax. Mga tropa ko, kung medyo marami kayong pera, mag-try kayong mag-business or mag-rebrand ng mga materialis dyan somewhere out there sa Alibaba. I-search nyo yung website na yon, dun talaga nagbibili yung mga, sabihin na natin ng mga businessman talaga na maraming pera. Nire-rebrand lang nila yung mga product doon na syempre, na nagiging produkto na nila.
Sa tingin ko, I can highly say na meron talaga siyang pagka-resemblance ng Gagmax. Meron akong nakita pang natitirang binil nung Gagmax ko. As in, isa na lang siya. Siguro hindi ko na siya piprintan kasi parang remembrance ko na yun sa Gagmax sticker. Siguro sa susunod na lang kung medyo maisipan ko talaga. Pero sa tingin ko talaga meron talaga siyang pagka-resemblance ng Gagmax hindi ako pwedeng magkamali Siguro same materials or siguro ito yung dating Gagmax, di ba? Di natin masabi. Hindi naman tayo yung bumibili nito or yung nagre-rebrand. Nakalimutan ko kung ano ng brand nung Gagmax ngayon Nakaka-chat ko yung owner noon, sabi niya nagpalit na siya ng brand, hindi na Gagmax. Nakalimutan ko. Siguro next week baka bumili ako ng sticker na ganon para i-try din natin, di ba? Sana maganda na yung Gagmax. Ang na-experience ko naman dun sa Gagmax, medyo tumatama siya dun sa aking printer head, yung sa kanyang edge. Medyo kumukuluntoy siya after ilang days na hindi ko siya nagamit. Ayun. Pero maganda rin yung output ng Gagmax sa totoo lang. Meron lang akong naging issue dun sa kulay black. Pangit yung parang absorption niya ng kulay black. Anyway, wala naman na yung Gagmax and ang focus natin dito sa QWAF na bago. I can highly say na maganda tong QWAF na bago na vinyl sticker based on my experience dito sa actual natin and dun sa kanyang coating, maganda. Sana maganda rin yung adhesive niya. Naamoy ko yung adhesive niya, same na siya ng amoy kung ano yung amoy dun sa iTech. I mean, wala siyang amoy totally odorless nga siya Pero etong luma na QWAF, may amoy siya, although masasabi natin siya na odorless. Hindi siya ganun ka odorless, no? Mayroon siyang amoy na resemblance ng Cutix na kulay puti, na napakahinang version. Ganun na ganun talaga. So kung tatanungin nyo kung bakit alam ko yung amoy ng Cutix na kulay puti, syempre medyo emo shit tayo dati no? Na gamit-gamit tayo ng ganyan. So siguro dito na natin tatapusin to. Lahat ng mga detalye dito maaaring maging iba sa mga experience nyo dahil iba ang printer na gamit ko at iba ang ink na gamit ko. Pero kung parehas tayo ng mga unit, parehas tayo ng printer, parehas tayo ng ink, maaaring same tayo ng result na kalalabasan. And lastly, may nag-message nga pala sa akin, mas maganda daw para sa kanya yung QWAF versus iTech dun sa kanyang pinrint kasi mas matingkad yung pagkaitim daw niya, mas solid daw yung kulay ngayon kung ilalaban mo siya sa iTech. Talagang perfect for pigment ink. Pero mga tropa, yung gamit kasi niya na ink ay Kuyi. Ako, hindi ko mapatunayan na medyo mas maganda yung QWAF sa ngayon kasi yung Hansol medyo light yung kulay itim niya. Siguro gagamit ako ng ibang materials. I mean, gagamit ako ng mga ibang design para mas ipag-compare ko pa sila. Kasi para sa akin, konting-konti pa na lamang si iTech. Kasi syempre, bago pa lang to. Hindi ko pa siya masyado masabi na maganda na siya. Kasi halos 2 years ko nang gamit yung iTech. Subok na subok ko siya. Eto, bago pa lang. Hindi ko naman pwede sabihin na mas maganda to. Kasi ngayon ko pa lang siya nagamit. It takes time for me. Siguro 2 to 3 months, maitatry ko tong QWAF. Kung walang magre-reklamo sa akin. And syempre, baka magpalit na ako ng brand, 'di ba? Kasi pangit na ng iTech, pumapangit na. Sana masolusyonan nila 'yon, no? Pero anyway, hanggang ngayon iTech pa rin ako, pero bumili na ako ng Yasen. Tinatry ko na mag-transition sa Yasen. Medyo mas mura yung Yasen or ewan ko, parang medyo naglalaban sila ng presyo ng Yasen at iTech, pero mas mura etong QWAF sa ngayon. Susubukan kong mag-transition pa unti-unti din dito sa QWAF kung mapatunayan ko kung maganda din yung kanyang adhesive. So siguro sana nakatulong tong videos natin ng mga ganitong mga actual, no? Comment down below din mga tropa sa mga experience nyo dyan kasi napakalaking tulong yan. Pare-parehas lang tayo, hindi ako magaling dito. Parehas lang tayo may business ng sticker. Sinishare ko lang din yung mga experiment ko kasi before wala talagang nagtuturo sa akin. Although meron, pero syempre nakakahiya na araw-arawin ko sila. Mas nag-conduct na lang din ako ng sarili ko at sinishare ko sa inyo para kayo ay syempre matulungan din, no? Ayun lang. Message nyo lang ako kung meron kayong mga kailangan ng mga templates. Like, share, and subscribe. At sinasabi ko sa inyo, research is the key. Huwag magpapauto. Bye! Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.